At ito po ay sa request ng ating mga deacons. Ano po? Na dati po, 2 lang sila, pero ngayon sila po ay 3 na. Okay, so para po sa ating Bible class, ito po yung first part. At ito po ay patungkol sa pagkakaloob o sa pagbibigay. Ang gagawin ko lamang po ngayong umaga ay ibigay po sa atin yung matagal na, taon na ang binilang na pamantayan kung papaanong tayo po ay magbibigay. Sa susunod po na linggo ay meron po tayong panibagong ituturo patungkol sa pagbibigay ayon sa ginagawang reformasyon. Malinaw po ba? So ngayon po, meron tayong gagawing review para doon sa mga hindi pa nakakalam na sa lumipas na mga taon, ito po yung pamantayan na itinuturo sa Paul pagdating po sa larangan ng pagbibigay at pagkakaloob sa Diyos. Sa darating pong Sunday, meron pong dagdag na mga katotohanan at prinsipyong mula sa Biblia. Kaya sa Sunday, sana nandito po kayo ulit para sa part 2. At hopefully may part 3 para rin. Ano po? So sige po, yung PowerPoint, kung ready na po tayo. So ang tanong po natin, papaano ang pagbibigay ayon sa bagong tipan ng Biblia? Kasi po, isang madalas na pintas sa mga evangelical and born-again churches ay pagdating daw po sa pagbibigay. At least yung atin pong mga kababayan na karamihan po ay mga Katoliko, ano po, ang sinasabi, yung ibang mga simbahan, kasi dahil sa pagbibigay, ganyan. Nagtuturo sila ng ikapo doon sa simbahan namin, ganito lang kung magkano lang yung gusto mong ibigay. Regardless po sa kung ano yung mga ginagawa sa iba't ibang mga lokal na iglesia, ang tanong, ano ang sinasabi ng Biblia? Kasi ang atin pong commitment ay sola scriptura. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kaya totoo po, doon sa lumang tipan, nabanggit po yung mga ikapo, ano po para sa mga Israelita, at meron din pong aral na patungkol po dyan na sa part 2 ay atin pong tatalakayin. Pero, kagaya po ng aking nasabi sa inyo, sa matagal na panahon, dito sa BBCF, C4, ay meron tayong itinuturo na mga prinsipyo ng pagbibigay. At ito ay malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. So titingnan lamang po natin ito sa loob ng ilang minuto. Kung meron kayong tanong, pwede nating sagutin. At kung meron pong tanong na sakop ng susunod na pag-aaral, ipagpapaliban po natin. Ang hiling ko po sa inyo, hawakan niyo yung inyong mga Biblia at pag may nakita po kayong talata, pakibukas. At kapag sinabi ko po ang sinong gusto bumasa, maaari ninyong itaas ang inyong kamay. So meron po tayong ilang prinsipyo na sinusunod patungkol sa pagbibigay na hango sa bagong tipan. Pag sinabi pong bagong tipan, ito po ay matapos ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi meron pong malaking pagkakaiba, yun pong inaakala na pagkakaloob doon sa lumang tipan at ngayon po dito sa bagong tipan. Kasi nga po, tayo ay nasa covenant of grace, yung biyaya na tipan. Okay? So una po, pakibasa po natin. Number 1. Ready? And. So sabi po doon sa lumang tipan, yun pong mga bakahan, lahat po ng anuman meron ng mundo na ito, yung even the cattle in the 1,000 hills, ito ay pag-aari ng Diyos. Sa totoo lang, hindi kailangan ng Diyos yung ating salapi. Napakayaman niya. Kahit nga po tayo, personal, hindi niya tayo kailangan eh. Pero, isang napakagandang ipinagkaloob po niya sa atin, yung tayo po ay makapagkaloob para sa kanyang gawain. So, bago tayo magbigay ng salapi, ang una nating ibibigay ay yung ating mga sarili. Kasi po, sayang. At walang kabuluhan yung mga ibibigay nating salapi kung yung buhay naman natin wala sa Diyos. Malinaw po? Pakibasa po natin yung talata. Sino ang gusto? 2 Corinthians chapter 8, verse 5. Ati Jeng.
Yon, meron pong pagkilala si Apostol Pablo doon sa mga taga Macedonia na napakamatulungin kay Pablo. Ano? At ang sabi po niya doon sa mga taga-Korinto pala, nasabi niya sa mga taga-Korinto, bago pa kayo magbigay ng salapi, kaya kayo nakapagbigay niyan, ibinigay muna ninyo yung inyong sarili sa Diyos. Kaya nga po, isa po sa atin na sa ating pamumuno, tayo po hindi dapat na humihingi sa mga hindi mananampalataya. Kaya tayo po ay talagang iwas na iwas sa mga politika. Ano po, at yung mga pagbibigay po ng mga politiko, nilalagay po natin yun sa tamang lugar. Pero yung tayo po ay humingi ng tulong na para bang sila po ang nag-ayos ng kapilya, sila po ang nagpayaman sa atin, tumugon sa ating pangangailangan, hindi. Kasi kinikilala natin, Diyos ang lahat. Binigay natin yung ating buhay sa Panginoon, kaya tayo naman, nagbibigay din tayo ayon sa atin pong napagpasyahan sa atin pong mga puso. Number 2. So, ready? Let's read and. Lagi po may nagtatanong, Pastor, magkano ba ang ibibigay ko? Ano? Ang sabi po ng Biblia, ang magpapasya kung magkano ang ibibigay ay yun pong may sariling katawan. Basahin natin yung mga talata. 2 Corinthians 8:13, 2 Corinthians 9:7. Sino po ang unang gustong bumasa? Yes, Doktora? Okay. Hindi obligatory. Ano, hindi ko kayo dinidiktahan. Alam nyo, mayroong kumalat sa Facebook na mga ganun, ano? Iniisa-isa ng pastor sa pulpito, ikaw, nagbigay ka ba ika? Nag-ika po ka ba ika? Magkano binigay mo? Ganun lang? Ano? Ito ay talagang nakakalungkot at ito ay nakakagalit. Hindi dapat yon. Dapat ay sariling pasya. Next verse po. Ate Fe. Okay, hindi yung nag-aatubili, not reluctantly o out of compulsion, napipilitan. Hindi dapat napipilitan. Kung kayo po ay napipilitan sa pagbibigay, ibig sabihin, hindi ninyo ninanais na bigay po ito ng buong puso, wag na lang magbigay. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, Diyos po ang nakakakita at ang ginagawa po natin na pagbibigay para sa Kanya. At alam po niya yung kondisyon ng ating puso. So dapat daw po, ito ay sariling pasya, hindi dahil idinikta sa inyo ng pastor o ng asawa o kung sino. Ito po ay sariling pasya dahil si Kristo ay sumasa atin at ang banal na Espiritu ay sumasa atin, sila nagtuturo kung magkano ang ating ibibigay o kung magbibigay tayo. Number 3. Ready and Ayan, pag magbibigay daw po, dapat nakangiti. Pag masama ang loob, ay hindi nagiging katangga. God loves a cheerful giver. Pakibasa natin po. 2 Corinthians 8:2b. At saka 9, yung 7, binasa na kanina, Binasa na po kanina yan. God loves a cheerful giver. Not out of compulsion and not reluctantly. Okay. Sige po, yung 8.2. Tama ba yung 8.2? Yeah, Pastor? Ano yung kataon? Ngunit sa kabila ng kanilang pagkikapos, masaya-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa kanila. Yun, yung mga taga-Macedonia, naghihikahos. Ibig sabihin, hirap din sila sa buhay. Pero sabi ni Pablo, commendable. Bagamat sila'y naghihikahos, nahihirapan, tuwang-tuwa, masayang-masaya sila
na nagkakaloob. Yun po yung gusto ng Panginoon at yun ang gusto natin sa kapatirang ito. Okay? Number 4. Ito po. So dapat daw po masaya, ano po? Pero meron ding sakripisyo. So pag nagbigay po ba tayo out of convenience lang, gusto ko 5 piso ibigay eh. Masaya ako magbigay ng 5 piso, kaya 5 piso. Ano? So dapat meron din pong sakripisyo. Bakit? Ano po ang prinsipyo mula sa Biblia? Pakibasa po, 3 talata po yan. 2 Corinthians 1-3. 8:1-3. Yes, Ma'am Iya? Hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya, hindi lang doon sa pasya ng kanilang puso, masaya nilang ibinibigay. Sabi, naghihikaw sila, nahihirapan sila, pero they gave. So ibig po sabihin, sa kanilang pagkakaloob, mayroong sakripisyo. Ito po yung wala sa pagbibigay ng marami. Wala po ng sakripisyo kasi makasarili yung mga puso. Next verse, Hebreo 13:16. Hebreo 13:16. Yes, Ate Arnie. Huwag daw nating kaligtaan yung paggawa ng mabuti, yung pagtulong natin sa mga naghihikaho, sa mga nahihirapan. In fact, merong isang verse sa Old Testament, hindi mawawala kailanman yung mga mahihirap. Diba sabi lang, pag ako nagnalong presidente, wala nang maghihirap sa Pilipinas. Kahit buong mundo, laging merong magiging mahirap. Kasi yun yung paraan ng Diyos ng balanse. Okay, merong mga tao nakakalingain ng mga malalakas. At kahit sa Christian community, ganun din. Kaya tayo, nagsasakripisyo, pwede nating i-enjoy yung ating pera, yung ating yaman, pero mas pinipili natin na hindi gugulin para sa sarili, kundi gugulin para sa gawain ng Panginoon at tulungan ng iba. Marcos chapter 12, verse 42-44. Kuya Joel. Mark 12, chapter 42-44. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which made a partly. And he called unto his disciples and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they have cast in the treasury. 44. For they all did cast into their abundance, but she of her want did cast all that she had ever in her for a living. Pinagkumpara ng Panginoon actually mula dun sa text, pinagkumpara yung mga nagkakaloob. At nagkakaloob sila ng out of duty, out of excess. Pero pinoint out ng Panginoon, itong babaeng mahirap, she gave all that she has. At yun yung kalugod-lugod. Sabi, dapat ganun. Dapat hindi kayo napipilitan. Not out of compulsion, but with sacrifice. Yun yung pinapakita ng babae na pinabalo. Okay? Next, number 6. Tama ba? 1, 2, 3, 5. Let's read. And pagbibigay bilang tugon sa pangangailangan. So, yun daw pong pagbibigay, merong particular need at naniniwala tayo na ang pangangailangan na ito ay totoong kailangan, hindi lang pagyayabang, hindi para wala tayong magawa, meron lamang tayo mai-report, kundi ito'y kailangan, lalo pat sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, meron tayong Office of the Deacon, sila yung mga officers, na sila magpapasya kung ano yung mga pagtutulong-tulungan natin at gagawin nating proyekto o kaya ay mga gawain na may kinalaman sa mga pagkakaloob. So tingnan natin yung verse, 2 Corinthians 8. Same verse na nabasa na kanina, saka yung 9:7. Review lang natin yung 9:7 para at least alam natin yung tinutukoy. Bawat isa
Okay, yun yung pagbibigay ng merong kagalakan kasi alam na ito ay kailangan ng ating mga kapatid. At ganoon din, yung sa mga Macedonia nga, alam nila, nagsasakripisyo sila, may kagalakan sila kasi alam nilang tumutugon sila sa pangailangan nila Apostol Pablo at ng iba pang mga lingkod ng Diyos at mga misyonero. Okay, next. Pagbibigay bilang pagsunod sa utos. So tatandaan po natin, ang pagkakaloob, hindi lang pagkakaloob voluntarily, na kasi gusto ko magkaloob sa Panginoon, paano ba? Ang pagkakaloob, kagaya ng pagsamba, ito ay iniutos. Merong utos na magbigay. Okay? Hindi lamang yan dahil gusto natin magbigay, no? At nagmula sa atin, merong sinabi ang Diyos na magbigay tayo para sa Kanyang gawain. At tayo ay tumutugon ng may kagalakan kasi sumusunod tayo sa utos ng Diyos. So, basahin natin. 2 Corinthians 9, 12 to 13. 2 Corinthians 9, 12 to 13, JM. Yung daw ating buong pusong pagkakaloob na kalulugod sa Diyos, napapatunayan na tayo ay masunurin doon sa utos ng ating Panginoon. So ibig sabihin, yung pagkakaloob, yung pagtulong sa kapatid na merong kagalakan, yung ating sakripisyo, maliwanag na ito ay utos ng Diyos. Okay? Last. Tama ba? Ay, dalawa pa yata, no? Pagbibigay tulad ni Kristo. Paano ba nagkaloob ang ating Panginoon? Basahin natin. 2 Corinthians 8, 8 to 9. Yung daw pagkakaloob natin, kung paano nagkaloob ang Panginoon. Tanong, paano ba nagkaloob si Jesus? Basa. Yes, Ate Jane. Okay, thank you. So, ano ba ang ginawa ng ating Panginoon? Bagamat siya'y napakayaman sa langit, makapangyarihan sa lahat, siya'y nagpakadukha. Tinugunan yung ating mga pangangailangan. Binigay niya yung kanyang lahat-lahat, maging yung kanyang buhay dito sa lupa. At dahil si Kristo ay sumasa atin, yung ating pagsamba sa pamamagitan ng pagbibigay ay dapat na alinsunod ng presensya ni Kristo na sa atin. So isipin, pag nagbigay tayo, ito ay dahil sa katangiang si Jesus ay sumasa atin. Kaya nga, pag magkakaloob tayo, meron bang ganong katangian yung ating pagbibigay? Last. Ready? And pagbibigay ng lihim at may pagpapakumbaba. Yan. Sabi, Mateo chapter 6, verse 1 to 4, hindi ito pinagmamayabang, hindi ito kompetisyon. Pakibasa natin. Lihim daw ang pagbibigay. Yes,
Amen. Thank you, Ma'am Lady Lee. So pag magbibigay daw po tayo, hindi natin kailangang ipangalandakan yan. Kung ano yung itinulong natin, magkano yung ating ibinigay, ito man ay sa tao o ito man ay sa ating offering o yung sa ating pagkakaloob bilang pagsamba. There are churches, maraming churches na napuntahan ako na ganito ang kanilang sistema. Gusto po ba ninyo na yung ating mga pillars na ganyan, yung ating mga poste, ilagay po dyan, ang mga nagkaloob this last month, ang pinakamalaking binigay, J.R. Gonzalez. Number 1, first place, second place, hanggang yung top 10 na giver. Gusto mo ba na ganon? Bakit? Ba't natin gagawin yan? Actually, nakakalungkot kapag merong ganyan. Meron pong mga ganyan churches. Ano pang sabi ng pastor na nakausap ko, na gumagawa po na gano'n? Yan ay hamon para sila rin yung iba ay magnais din maging number 1. Yung hamon na yon hindi para sa tao. Mula yan sa Diyos, na mula sa mga puso na gustong luwalhatiin ng Diyos. Nakikita o hindi ng iba, magkaloob tayo sa Panginoon. Kaya, ang prinsipyo ng pagbibigay mula sa Biblia, ito ay lihim. Ngayon, dun sa atin pong ginagawa, meron tayong mga offering envelopes, Yan po ay para sa inyong sarili, Nasa inyo naman po yan kung gusto niyo ilagay, pero ipapakita nyo doon sa inyo na ito, tapat ako at properly accounted ng ating mga namumuno. Pero hindi kayo inutusan ng church na ganong amount ang ibigay, na hindi rin kayo inutusan na yan po ay inyong isulat, yun ay para sa inyo. Kung makita ninyo na, ako sa biyaya ng Panginoon, ako ay nagiging tapat. Meron kayong mga tanong. Sasagutin po ng ating mga pastor at deacons. Habang nag-iisip kayo kung ng inyong tanong, ulitin ko lang po, ito ay part 1. Next week, atin pong titingnan bakit po mayroong ikapu at ano ang lugar ng ikapu sa pagkakaloob ng pagsamba. Yung tanong na isa po yan. So, okay, sige po, baka meron po kayong tanong. Dito po sa topic na to, Ate Ana. Nagkakaloob, oo. Tama. Okay. Ayun, yung offering daw ni Ate Ana, nililinaw lang nila, yun ay para sa kanilang mag-asawa. Ayan. At pwede po yun, natural, kasi isang income, yan ay sa kanila. Dalawa. So, ibig sabihin, kasi kaya nga po, wag natin pong i-judge yung bawat isa. Kapag hindi po, halimbawa, yung mga ushers, magpapainom tayo ng offering bag. Sabi, bakit linggo-linggo yata hindi nagbibigay itong mga elder pa naman at mga Lalo yung mga nakaupo dito. Kasi hindi sila dito inaabutan, yung mga nandiyan lang, Joint account daw. Yan po ay iaalis natin sa ating isipan kasi baka meron silang ibang paraan. Meron po sa atin, GCash po sila nagkakaloob, pinapadala sa ating secretary. Yun pong ginagawa pag Sunday ay isa lang sa pamamaraan ng pagtanggap at pagkolekta. Kaya wag pong gagawa, nagkakasala po tayo kapag inuusgahan natin. Nakita natin si Ate Ana lang, talagang, kundi dahil kay Ate Ana, talagang itong si Kuya Raymar, pastor pa naman. Hindi. Sila po pag nagkaloob, ang kaloob ng isa sa kanila, kaloob ng mag-asawa. At ng pamilya, for that matter. Pastor. Pastor, yung pong sa Old Testament ay may covenant. Pagdating ng New Testament, meron din covenant. So, tayo po sa New Testament ay sa covenant of grace. So, bahagi ng covenant sa Old Testament yung pag-iikapo. Kailangan bang i-abolish na yung pag-iikapo sa ating kapanahan? Ayan. Napakagandang tanong. Yan po yung dahilan kung bakit may part 2 next week. Pero yun po talaga ang buod. Kasi po, kung mapapansin po ninyo, sa lumipas na mga taon, ito po ang sinusunod natin na pamantayan. Ito. Ngayon, yung iba po sa atin, which is a very good practice, o pwede po hanggang mamayang hapon,
magpatayo dito sa harapan ng mga kapatid natin na sila po ay nagkakaloob po sila at sila po ang ginagamit nilang prinsipyo ay ikapo. At sila po ang magpapatotoo sa inyo kung gaano katapat ang Panginoon. Hindi sila pinagkulang. In fact, sila po yung mga ginagamit ng Panginoon talaga para sa kanyang gawain. At masaya po sila sa kanilang kalagayan. Hindi batas ang ikapo, pero ito po ay may sinusunod tayong prinsipyo. Kaya nga po, huwag kayong a-absent next week. Ang sinasabi po namin sa inyo, sa maraming taon, ito po ang sinusunod natin. At ito po ay nananatili. Nasa Biblia po yan. Pero meron pong elemento, habang tayo po ay nagre-reformasyon, merong elemento ng ating pagpapabuti sa pagkaunawa. At yun yung sinasabi ni Pastor Marlon na napakahalaga. Meron pong tipan. At sa tipan po, sa lumang tipan, yung bayan po ng Diyos, meron po silang tinanggap na utos kung paano po magkaloob. Kaya po, gaano ito nakasasakop maging sa tinatawag po na Covenant of Grace, sa bagong tipan ng biyaya. Tayo po na hindi na kinakailangan maobliga, pero ang tanong, paano tayo magbibigay ayon sa Biblia? Yun kasi yung pinakatanong. Paano ang magbigay ayon sa Biblia? Pero, ito man ay pro o against tithing. Nais ko po sabihin sa inyo, sakop nun pong ika-4, pagbibigay ng mayroong sakripisyo. Kasi yan pong pagbibigay ng may sakripisyo, noon pa man, itinuturo po natin higit kaysa doon sa nakasanayan po ng iba. So kung sanay po tayo, kasi eto po ha, kapag ang sweldo halimbawa, di ko alam kung magkano ang mga sweldo yun, di po ako nakikialam dyan. Pero alam ko ngayon, nagugulat po, ganyan na pala mga sweldo ngayon, ano? Pati yung mga kapatid na nasa ibang bansa. Kaya sabihin po natin, kapag ang isang kapatid, halimbawa, ang sweldo po niya ay 100,000 a month. Magkano po ang ikapo nun? 10,000. Sabi, 10,000. Ang laki. Sa inyo, malaki po yun. Pero doon sa ibang mga kapatid natin, na matitipid din naman, masisikap sa kanila pong mga buhay, pwede nila sabihin na tama na yan. Kaya pag nagbigay po sila, pwede nila sabihin, yan, ikapo na to, 10,000. Malaki na yan. Hindi kayang ibigay ng mga pastor ng sipor yan. Ang laki na yan. Sino nagbibigay ng 10,000 doon sa church? Pag pinag-uusapan po yung tithing, sa iba napakadaling gawin yan. Paano yung prinsipyo ng sakripisyo? Meron pang prinsipyo ng sakripisyo. So, ibig sabihin, higit pa, doon sa masaya na tayo binibigay at sa kaya natin. May dagdag pa. Kaya noon pa, dito pa lamang po, hindi pa natin po tinitingnan yung sinasabi ni Pastor Mark, kasi napakahalaga po noon. Kaya ginusto kong ihiwala yung pag-aaral dyan. Dito pa lang, ang pagkakalo po nagmumula sa puso. Okay? At ito po ay hindi obligatory, pero may maliwanag tayong batayan mula po sa Biblia. Thank you, Pastor. Baka si Pastor Marlon kasi sa ACC ako next, so si Pastor magdidiscuss niyan. Okay po. May tanong pa. So sa tanong, paano po ako magbibigay? Ito po, tanongin niyo lang yung sarili niyo. Ibinigay ko ba yung sarili ko sa Panginoon? Wala pa kayong binibigay na salapi. Pero sa Panginoon, hininga ko, lakas ko, para sa iyo. O ngayon, pag-usapan natin yung bulsa. Pwede po ba na yung tithes o yung kapwa ay utangin? Utangin. Pwede daw ba yung tithes sa Panginoon? Oo. Panginoon, di mo na ako magbibigay ngayon. Utangin ko muna, basta ilista nyo lang po sa listahan sa langit. Yeah. Yan ang mga practical na mga katanungan. Lalo po doon sa mga may commitment, Kasi may mga pagkakataon na, halimbawa, nag-decide po kayo, okay, sabi natin, okay, ibibigay ko sa Panginoon. Halimbawa, sabi po nyo, 500 a month. Sige po, yan ang pasya ng inyong puso, masaya kayo dyan, merong sakripisyo kayo doon, okay. Ngayon po, dumating na tumaas yung gasolina, yung diesel, po. Lord, talagang kinapos lang po ako ngayon. Samay ko na lang po, gagawin ko pong 1,000 na next month. Ngayon po, utang muna.
Pwede ba yon? Ano? Oh. Kaya nga po, may mga yan po yung mga practical na tanong na ang sagot po dyan, practical din. So, ibig sabihin, kapag tayo po magkakaloob bilang bahagi ng ating pagsamba, ito po ay pinaghahandaan. Talagang pag kayo po ay pumunta sa pagsamba, na hindi po niyo pinaghahandaan yan, sa oras mismo na, ay naku, tumayo na kung sino man yung elder, basahin po natin ang ako'y isang katiwala. Saka ka ngayon maghahagilap. Nahawakan mo, naku, 1,000 to. 50 pesos lang naman na ibibigay ko. Bakit 1,000 to? Hindi ka na makapagbigay. Di ba? O kaya, napakahirap naman doon pa. May pamalit ka ba dyan? May pamalit ka pa dyan? Meron ako nakita gano'n. May dinaluhan akong church, yung may offering plate na gano'n. Naghulog siya ng 500, tapos meron siyang kinuhang may sukle. Hindi naman nagulat din yung Ang pagsamba, kaya nga po, tinan nyo ha, oras pa lang sa oras. Sabi po natin, ang C4 community ay sasamba alas 7 hanggang alas 9. Pero tanong, anong oras po tayo nagpapasimula dito sa C4? Dahil naghahanda po tayo. 10 minutes before, kumakanta po tayo. Pinaghahandaan po natin. Yun pong mga leaders, sabi natin, bago kayo manguna, dun muna tayo. Pag hindi nga po sila dumating, pinapalitan yung iba. Bakit? Kasi ayaw natin magpatayo ng hindi handa. Kung ito, ginagawa natin sa ibang aspeto ng pagsamba, nais po naming sabihin, pati po ang pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob, pinaghahandaan. Sabado pa lang po, ibukod nyo na. At yun po gawing disiplina. Pag nakatanggap po kayo sa anumang inyong tinatangkili, kayo may nagbebenta, o ito man ay allowance po ninyo sa mga kabataan, ihiwalay nyo na kagad. Ito ay para sa Panginoon. Hanggat maaari, hindi maaring utangin, kasi commitment yan. Pero pag dumating sa ganun pong puntos, ako po very lenient din naman sa ganyan. Sige, pero ang mahirap po kapag nakasanayan. Yeah. Inuutang ang tithes, ang kaloob. Hanggang sa nauwi sa pangako. Okay? Pastor JR tapos si Ate Jo. Sa Diyos na lang. Minsan may lumapit sa ating Panginoong Hesukristo, Sabi, humihingi ng tulong daw sa isang tao, yung kanyang mga magulang, pero sinagot nitong lalaki. Sabi niya, yung itutulong ko sa inyo ay korban. Sabihin, hindi po pwede. Dahil ito ay nakatalaga para sa Diyos. Di ko kayo matutulungan dahil ito ay nakatalaga para sa Diyos. Negatibo ang tingin ng ating Panginoon doon. Kasi sabi, bakit? Hindi ba pagsamba rin yung pagtulong natin sa ating mga magulang at sa ating kapwa at kahit pa doon sa ating mga pangangailangan? Kaya naniniwala ako, balik tayo doon sa ng Christian liberty. Ang tinitingnan naman talaga ng Panginoon yung ating mga puso. Pero, merong mga salita ng Diyos na para bang meron pong sistema na makakatulong sa atin. Halimbawa, pag nasanay tayo nung ganon,
Dadating talaga yung time na yung itinalaga natin para sa Diyos, dahil hindi naman natin siya nakikita, hindi naman natin siya nakakausap, napakadaling baliwalain. Kaya napakahalaga, we keep our commitment sa Diyos higit sa lahat. Pero yung minsang magawa yan, hindi ko hahatulan po yung mga ganyan. Lalo kung ito naman ay inyong ibinabalik. Yun nga, yung babayaran, inutang mo na, next month po, Lord, wala akong nakita problema dyan. Pero yung mga kasanayan po ito, dahil tinatrato natin ng Diyos na parang pangalawa, hindi prioridad sa ating buhay, doon tayo mag-iingat. Baka sinasabi ng ating bibig, pero yung ating puso, meron na talagang ibang prioridad. Kasi gusto po natin makita ito, Panginoon, ikaw ang nagkaloob ng lahat-lahat sa akin. Kaya, bahagi ng aking pagsamba, ako ay magkakaloob para sa iyong gawain. Kaya yung pagkakaloob po ninyo, hindi po yan para sa church, hindi pa yan para sa mga pastor, ang inyong pagkakaloob ay para sa Diyos. Okay? Ate Jo, sige po. Nag-loan, oo. Oo. Ayun, ano? Ano ba sagot ng ating mga deacons po dyan? Pastor, sige. Kasi loan yun. Kasi tama yun. Pero ano conviction yun? Right. Kasi kung ikaw ay nag-loan ng 10,000, ang conviction mo bigay ng 10 piso, conviction yun. Hindi yan iniligita ng pamanuan. Kasi personal conviction yun. Yan. Magiging ano din tayo doon, malinaw din sa atin, yun ay loan, meron talagang particular na pagdadalhan. Kaya ka nga naglo-loan, ano? Pwede itong tingnan ng isa dahil out of conviction nga, na sabihin na, Panginoon, kayo po ang nagbigay ng opportunity at ng ganito na bagamat may pagdadalhan ako nitong perang aking niloan, pero kayo nagpaluwag sa akin, kayo ang tumulong sa akin na magkaroon ng ganitong opportunity na meron akong mapagkunan pansamantala na ibabalik yung loan, ibibigay ko, Panginoon, yung meron kang bahagi bilang aking pasasalamat. So kung yun na inyong conviction, well and good. Pero kung sa bagay, kung isipin naman po natin na ito ay loan, ito naman ay babayaran nga at may interest nga, at hindi ko wala din tayong nakikitang suliranin po dyan. Conviction po ang anuhin po natin, titingnan natin dito. Yung pong bang kaloob, kasi iba nagtatay siya, pero yung iba kaloob. Kung pwede bang i-dicta ito kung saan pwede gamitin? Yan. Actually, isa rin yan sa sasagutin ni Pastor Marlon next week. Pero ito po, mabilis na nasagot. Lahat ng ating ipinagkakaloob, yan naman ay sa Panginoon. Meron din nagtanong sa akin na ilang mga kapatid, ilang linggo na nakakaraan, na meron silang regular na binibigay, gusto nila ibigay sa misyon. Sabi ko, sa totoo lang, hindi ako magiging legalistic na lahat ng inyong kaloob dapat dito dumaan sa ating pamunuan. Kasi lahat ng ibibigay natin para sa gawain ng Panginoon, pagtulong sa kapwa, yan ay para sa Panginoon. Pero, ito yung ideal na pag tayo ay nagko-communion, sinasabi din natin, napakahalaga na meron tayong local church. At sa local church, meron tayong mga namumunong opisyal, ito yung ating mga deacons, na binigyan ng Biblia ng karapatan para siyang magpasya at manguna kung saan gagamitin. At ito rin ay sinabihan natin, kagaya kanina, ibibigay natin ang pagpapailalim at pagsunod sa kanila. So, generally speaking, ang pagkakaloob natin sa Diyos through the church natin ibibigay. Ngayon, pag meron na talagang nilagay ng Panginoon sa puso niya, sumama kayo sa pagmimisyon. At nakita niyo yung kalalagayan. Lahat na umiyak sa kalagayan ng misyonero at misyonera. At ang Panginoon gumawa sa inyong puso na, yung itatites mo dun sa church sa Sunday. Ibigay mo dyan sa isang may sakit o sa isang, wala pa ako nakikitang problema. Pero, on a regular basis, sa salita ng Diyos, mayroong sistema na ibinigay. Pero malaya din tayo from time to time sa kilos ng Panginoon na ibigay ito ng ayon sa ating sariling pasya. Nagtataas ng kamay kanina si Doktora, ba? Oo.
Oo. Yeah, oo. 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 Correct. Oo. Okay. Kaya nga pinasok natin yung salita kanina ni Pastor Mario, yung salitang covenant. Doon po papasok, walang kalituhan kasi malinaw yung prinsipyong susundin. Ito nga prinsipyo na, pero alam ko ang isang tanong sa bawat isa sa atin, magkano nga? Actually, may nagtanong sa akin Pastor, magkano ba ang ibibigay? Sabi ko, naku, ayun ano natin, sariling pasya, basta may Hindi nga, ayoko na mag-isip niyan, alam ko na yan. Basta, Pastor, ikaw na mag-compute. Eto, sweldo ko, magkano ibibigay ko? Sabi ko, ayan nga, pasya ng puso, may sakripisyo. Hindi ko nga maintindihan yan, pero Pastor ka, sabihin mo, sabi ko, sige, bigay mo yung magpasimula ka, 10%. Okay ba sa'yo, 10%? Ay, okay. Ang tagal-tagal mo pa sumagot, sinabi ko na ikang 10%. Di ba? Kasi paminsan, ako talaga, ayoko po obligahin ng kahit sinong kaanib. Kaya lagi sinasabi, pasya ninyo yan. Kagaya rin ito, andito actually yung ating kapatid na Mutya, nung bago sila sa Dubai noon. At wala pa naman C4 Dubai. At noon ay nag-a-attend sila doon sa day by day. So nag-chat siya kay Kuya Roy at sabi niya, Pastor, kasi sabi ng Pastor Ika dito, kung nasaan kayo, kung saan kayo kumakain, doon kayo magbayad. Kaya sabi, kung saan kumakain, doon ka magbabayad. Sabi ko, yan palang turo. Magkano ba dapat namin ibigay sa C4? Ang sabi namin ni Pastor Roy, siyempre, kung magkano yung iyong pasya, kasi hindi kami nakikialam dyan. Sabi, dito raw, sabi ko, bago pa kayo maging kaanib dyan, eto lang, bago kayo maging kaanib dyan, kayo ay kaanib dito. So ngayon, lalo nagiging maliwanag sa atin, meron tayong local church, meron tayong commitment sa local church kung saan tayo kaanib. Yun ang paraan ng Panginoon through the local church. Sabi, merong nagsabi, mula sa ibang church, sabi, hindi naman ikaw ako panatag doon sa pagdidesisyon ng mga leader. Parang wala akong tiwala doon sa aming mga leader. Sabi ko sa kanila, wala kang tiwala doon sa inyong mga leader. Ba't kami member doon sa local church na yan? Kapag tayo ay nagsabing kaanib tayo ng isang local church, naniniwala tayo sa aral, pamumuno, at pangunguna noon pong local church na yan. Kaya pag tumangga po tayo, kagaya kanina, tinanggap natin ang ating Kuya Joseph, yung pamumuno ng ating deacons, kung saan yung kanilang mga pagpapasya, saan ito dadalhin. Ito ay inulit-ulit at binigyan ng diin sa kanila. Ito ay pera ng Panginoon. Kaya pag sila po medyo mahigpit, dapat i-report, dapat detalyado ang mga report. Ito ay hindi pagpapakita lang ng sila'y makapangyarihan. Dahil sila ay accountable, pananagutan po nila yan. Kaya nga po, tayo rin bilang mga local church members, karapatan natin na makita yung ating financial statement, saan nyo dinala. Kaya nga, purihin ng Panginoon, maayos yung standing natin ngayon sa SEC. Ilang taon na, ang ating Ate Fe na gumagawa ay talagang alam niya yung kanyang trabaho. At nababantayan ng ating Board of Trustees. Ano po? So, nasagot ba yung aking yung tanong? May tanong pa po, o dagdag na Ate Jo muna, baka follow-up question natin. Gross, ayan, isa pa laging tanong. Ako rin ayoko maging legalistic. Para sa lahat, hindi, that is a very good question, Ate Jo. Ako,
Although yung ibang mga pastors, they will say sa gross kukunin, ano? Labas, hindi pa na-minus lahat. Ako, sa akin by conviction din. Naintindihan niya ng Panginoon. Sa akin personally, by conviction. Kung gusto niyo sa net, yung matira mula, basta ibawas yung ano ba yun, mga SSS, yung mga ano, income tax, ano. Kasi ilan naman talaga nahawakan mo, ano? Oo. Ngayon, kung sa iba, dapat ay gross, good conviction. Ano po? At maraming gumagawa niyan. Pastor? Kasi nandun yung sa pagbibigay ayon sa sarili pa siya. Ah. Kasi kung ikaw ay, may business ka, ang sa business mo ay may marok ng kagaspusa, yung mga pinasweldo, may matitira. So, malaki ang sales. Pagkatapos, matagal yung matitira, lang pala yung pinita. Oo. So, saan ka magiging masaya sa pagbibigay Yeah. na hindi ka inuusik ng iibon-ibon. So, Oh. sarili pa siya. Right. Hindi naman pwede, hindi sa bros, hindi sa net. Yun yung sinasabi doon sa pagbibigay ng ayon sa sarili pa siya. Yes. Kuya Joseph. Kung matatandaan niyo po, haba ng panahon, may ginawa na po na sabi ng pamamaraan na ang bawat membro nakalagay doon specific magkano yung kinikita. Magkano kinigis? Maalala niyo, may mga panahon ginawa natin yun. Kasi nga, iniisip ng pamamaraan, magkano talaga yung possible na malilinom na pera para pag nag-budget, alam kung saan magagaling yung salamin. Kasi ito yung sitwasyon natin, diba? Sa ibang kumpanya, budget talaga yung pagdating ng taon na kahit ulit. Pero sa atin, nakabase tayo, ano yung papasok na pera. At mahirap yung panahon na hindi mo alam, magpaplano ka, magpapagod ka, na hindi mo alam saan magagaling ang pera. Sa ating bahay, ginagawa natin, may mga plano tayo, base sa perang pumapasok sa atin. Pero dito sa atin sa church, alam natin, kahit sa pananampalataya, nagpaplano tayo, nagpapagod tayo. Kaya ang ginagawa natin, sa bata, mula edad pa lang, ang ginawa na natin sa Sunday school. Diba? Na yung mga bata natin, simulat natin na matuto sila magkaloob sa Panginoon. Kaya gusto natin na ang bagay nito ay patuloy na bata pa lang, mula pa lang, matutunan na ang bawat isa sa atin. Kaya itong bagay nito, ang pinag-usapan natin, tinitingnan natin, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos sa panahon natin ngayon para makaabot tayo sa sinasabi natin na ano yung sinasabi ng patungkol ng sa pagbigay sa reformasyon. Pero sa akin, sabi ko nga, mahalaga at bahagi ng isang iglesia, bahagi ng patungkol sa mahal. Hindi lagi mawawala yung isang patungkol sa pananalapi. At nakikita naman natin talaga na dito sa atin, pagdating sa pananalapi, talagang masusi natin, sinasayos at lahat, pati yung bawat sente mo talaga, ina-account natin. Kaya sa akin, patuloy natin aralin, tignan natin ano yung mga bagay na makabuto sa atin para sa mga hinaharap na pagpaplano, mas maging handa tayo. Kasi mahirap po talaga yung pagplano sa kagaya natin lahat ng sa iglesia. Pero naniniwala tayo kapag naiayos natin ang lahat, hindi pa yung magagawa natin para sa pagpapay. Okay. Thank you, Kuya Joseph, for that. Ano? So, ang atin talagang inaasahan, by faith, kumikilos tayo sa ating pagkilala sa Diyos na nagpo-provide ng lahat. Wala naman tayong inaasahan talaga ng mga tao na regular na mula sa ibang bansa susuportahan tayo. Kagaya ng ibang mga churches na meron silang tinatanggap mula sa mga Amerikano, sa mga Briton, Sa atin, dito sa ating iglesia, wala. Mula sa kapatiran. Kaya may mga pagkakataon na hinihingi yung ating pledge, hindi para obligahin tayo. Yung hinihingi yon para malaman lang ng namumuno na kung merong mga proyekto, at least alam somehow, na yan naman may mga nagiging problema pa rin at hamon na kinakaharap from time to time. Pero at least, may working na may panimula na pupwedeng pagbasihan. Kaya yon mga ginagawa ng pamunuan kasi talagang hindi ito madali.
Kagaya din sa pagmimisyon, nung lumunsad yung ating mga kapatid na malasarte, talagang buong pamilya sila, kaliliitan ng mga bata. Pero biyaya ng Lord ngayon ay 3 taon na, napakaganda ng gawain, biyaya ito ng ating Panginoon. Yung dati sabi na magpapatayo na nga dapat, magre-raise na sana kami tayo ng pera. Pero yung pala, kalooban ng Panginoon, maging partner si Kuya Ed at saka si Ate Malu, yung kanilang garahe, yun ang ipinagagamit ng libre. So, maraming magugulat tayo sa Panginoon. Pero, meron din tayong bahagi na tayo ay, yun nga, yung ating damdamin, yung ating isip, puso, natin sa Diyos. Gusto ko lang magbigay ng 2 halimbawa. Yung si Colgate, yung sa, toothpaste. Christian daw yun. At sinasabi na nagkakaloob siya. Dumating yung time na maliit pa lang tinuturoan na siya na magkaloob ng 10%. Kaya lang dumating sa punto sa napakalaki ng kanyang business, ang laki na ng kanyang kinikita. Ang ginawa niya, kanyang binaliktad. 90% ng kanyang kita, binibigay niya sa Lord, at yung 10%, kasi nga malaki na, doon siya nabubuhay para sa 10%. Ano masasabi natin doon? Wow, wow. Kailangan ng Panginoon. Merong mag-asawa, sila ay doktor, at gusto nila na maglingkod sa Panginoon bilang mga misyonero. Kaya lang, hindi sila makapasa-pasa doon sa board ng missions, ng kanilang denomination, para sila ipadala. So, ang ginawa na lang nila, nag-business tong mag-asawa na to, at sabi nila, yung aming hindi pagpunta ron, susuportahan na lang namin yung mga misyonero. Pinayaman sila ng Panginoon. Yun yung Welch, yung iniinom natin na sikat na na juice drink sa 7-Eleven, yung Welch grape juice, sila nagpo-produce nun. Ganon kalaki. Ito po, pag tayo nagkaloob sa Panginoon, alam ng Diyos yung ating mga puso. Wala akong alam na nalugi dahil ibinigay niya yung kanyang lahat-lahat para sa Panginoon. Laging mayroong mga hamon. Dadaan tayo sa mga hamon. Pangangailangan, pagkakasakit, mga trahedya sa buhay. Pero, sabi nga ng isang author, kung tayo daw ay nagbibigay ng isang pala para sa Diyos, bibigyan din tayo ng Panginoon ng isang pala rin. Kanya nga lamang daw, yung pala ng Diyos laging mas malaki. Ang sabi niya, hindi tayo malulugi. At in the first place, hindi naman tayo nagbibigay para tumubo. Nagbibigay tayo dahil sa laman ng ating puso at yun ay parangalan ng ating Diyos. Okay, 10:10. Last 6 minutes. Meron pa kayong tanong? Kung wala na, next week. Yes, Ate Fe. Oo. 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 Apo. Okay. Good question. Last question na talaga yung nila. Actually, meron nang nagtanong din dati. Meron silang merong mag-asawa, yung lalaki lang ang may trabaho. At kinikilala yung babae, siya yung Christian. Siya sabi niya, binibigay ng asawa niya sa kanya, alam niya yung kanilang pamimera, at sabi niya ba, hindi nga po alam ng asawa ko kinukuhanan ko ng tithes para ibigay sa church. Sabi ko, aba, mali po yun. Kako, wag, kasalanan po kako yan. Paano, wala naman ikaw kung hawak na akin. Hindi, yun po kako sabihin niyo sa asawa niyo, mahal, bigyan mo naman ako ng pang manicure o pangkain ko, pang Jollibee, kada isang buwan. Ngayon, pag meron kang allowance na para sa'yo, dun ka kumuha ng ibibigay mo para sa church. Ngayon, kung sabihin mo na, mahal, pwede ba tayo magbigay doon sa church namin kasi ganito? At pumayag siya, sige, pero wag na wag kayong kukuha sa hindi po ninyo pag-aari. Wag. Sabi ko nga po sa inyo, hindi kailangan ng Diyos yung pera ng mga unbeliever. Diyos po mayaman. Okay? Ngayon, yung situation nila, Ate Fe, meron silang pwesto,
tulong-tulong sila. Pero yun na nga ang maganda. Meron silang kanikanyang tulong, meron din silang kanikanyang kinikita mula doon sa pagtutulong-tulong. Pag nahati yun, Ate Fe, yung bahagi mo, doon ka lang kumuha ng ipang bibigay mo. Pero sa pangkabuuan, hayaan mo sila kung magbibigay sila o hindi. Hayaan mo si Ate Nila kung mas malaki yung kay Ate Nilang nakukuha. Bahala si Ate. Doon sa bahagi na para sa'yo, doon bukuhanan ng ipagkakaloob mo sa Lord. Yung sa kanila, bahala sila doon. Kasi sabi, sariling pasya. Ano po? Okay? Malinaw na po ba? Yung hindi makakatulog, kailangang itanong na. Sa biyaya po ng Panginoon, 41 years, ang atin pong church, hindi naging suliranin na napakalaki yan pong pagdating sa pananalapi at sa biniyayaan tayo ng Panginoon ng mga taga-record na ito po ay maayos palagi yung ating statement, financial statement. Ano? So, tulungan tayo ng Panginoon na sa susunod pa ng mga taon ay mapanatili natin ito. Okay po? Wala nang tanong. Yung ating mga deacons, Kuya Leo, Kuya Lito, baka may gusto kayo sabihin. Challenge lang, Kuya Leo. Challenge lang sa mga, kasi alam ko kayo yung namamahala sa salapi natin. Bagamat, di ba, ano na lang, pagkatapos na lang siguro nung yung second part, Kuya Lito, baka may gusto ka na sabihin ngayon. Sige, may second part pa naman. Papatapusin muna daw po ng deacons. At hihingan natin yung ating mga deacons ng paglalatag din ng kanila pong pamumuno pagdating sa paghawak. At kaya nga kasama na natin ang ating Kuya Joseph bilang ating church officer ng mga deacons. Kung wala na talagang tanong, salamat sa pakikipagtiyaga. Tayong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, isang patotoo ng komunidad na ito, kailanman, Panginoon, sa lahat ng gawain, pagmimisyon man, o mga gastusin sa loob ng iglesyang ito, pagtulong sa mga kapatid, kayo po ang aming Diyos na hindi nagkulang sa amin. Kami po ang maraming, Panginoon, mga issues sa amin pong mga buhay. Pero kayo po ay tapat. Sa kabila ng kami hindi tapat. At salamat sa iyong mga salita na nagiging gabay. Dalangin po namin ang aming mga natutunan, tumimo sa aming isip at puso, at maging sa pagpapatuloy ng pag-aaral sa susunod na Sunday. Sa maghapon pong ito, samahan niyo po kami, Panginoon, gabayan sa aming mga gagawin, pagpalain. At dalangin po namin ang inyong patuloy na pag-iingat sa buong maghapon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya po, BT at saka